Again, si Mami Litz, magdadala naman ng good news. At ang ating pag-uusapan ngayon ay dito sa Book of Episo, chapter 6, verse 12. Spiritual warfare ngayon ang ating pag-uusapan. Sinasabi niya dito sa verse 12, let us start to read. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masasamang araw na sumasalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong makatayo. Kaya't maging handa kayo. Ibigay sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ng baluti ang katweran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu, na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Okay, yun po ang salita ng Panginoon. Pinapaalam po dito na mayroon tayong digmaan. Ang inaabiso, isuot ang sandata para laging handa kung biglang dumating ang digmaan. At tandaan natin bilang mga Kristiyano, araw-araw mayroon tayong kira, spiritual warfare. Mayroon tayong kalaban araw-araw. At alam ba natin, ang sinasabi sa atin pong binasa, ang atin pong kaaway, hindi tao, kundi sa mga espiritu pong masasama na napo sa ating paligid. At paano ba ito natin lalabanan? Ayon sa salitang ating sinasabi, mayroon palang sandata na dapat nating ihanda. Sandata ng Diyos na dapat nating isuksok araw-araw para biglang dumating ang kalaban, kaya natin silang gantihan at mapaglabanan anuman klase away ang gusto nila. Kaya, bilang mga sundalo ng Panginoon, mandirigma, we are frontliner to fight the devils against our family. Okay, ito po. Mayroon pong 6 na sandata na ating pong pag-uusapan. Ang una po yon, sinasabi niya, bakos, no? Sinturon ng katotohanan, breastplate of righteousness, yung o dahil gira, kumbat or butas sa Tagalog. Then yung pangapat, taming, yung panangga, yung shield na pananampalataya. Kalo, helmet of salvation. At ang pang-6 ay ang espada, which is the Holy Spirit. Nagagamitin natin ang Word of God. So, ano ba ang gagamitan nitong senturon, itong bakos? Now, in natural, punta muna tayo sa natural, napaka magandang pakiramdam pag nakabakos tayo. So, ang mga lalaki, pag nakabakos sila, paglagay ng bakos, ilalagay din yung breastplate. Yung breastplate, isang bakal na tinatakip sa dibdib para sa natural na away. Safety ang dibdib mo. But in the spirit, because we have fighting, we have warring every day. Pag nasuksok natin yung breastplate, which is righteousness, we are saved. Anong ibig sabihin? Ang kailangan pala natin araw-araw, kailangan tayong righteous. Kasi ang ating puso, doon nakatira ang Spirit of God. Pag sinusunod natin ang Diyos. So ang puso kailangang makatago or makaupo doon si righteous. Righteousness is one character of God. Isa sa ugali ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay holy.
May sinasabi pa nga doon sa 1 Peter pa, ang sinasabi niya doon, or ang tumatawag sa atin ay banal, kaya magpakabanal rin tayo. So saan mag-umpisa yung banal? Of course, dito sa puso. Kaya kung ano ang nasa puso, lalabas sa labi. Pag anong nilalabas, ang mararinig ng tao. Kaya araw-araw, kung ang buhay talaga natin ay righteous na, mayroon pa tayong katotohanan, ang puso mo, righteous, pagkamatarong ang nasa puso, ano pa ba? Ang dapat nating katakutan. Takot na ang demonyong lumapit sa atin. Alam kasi ng demonyo na mayroon na tayo dito, sisa sa ating baywang. Mayroon pa, hindi pa niya pwedeng tirahin ang ating mga puso. Alam nyo, yung mga bala o yung mga pana na itira doon sa kalaban, pag ikaw ang tinitira, hindi ka matatamaan agad-agad pag mayroon kang cover na bakal. But in the spirit, kaya hindi nga tayo lumalaban sa natural, but we are fighting in the spirit. Marami pong binabaril sa atin, marami pong nagpana sa atin, marami pong nagbabato sa atin. Yung mga masasakit na salita, yung mga salitang pagbibintang, yung mga salitang ina-insulti tayo, mga salitang pag-insultuhan tayo, pinagbintangan tayo, masakit yan. Pero kapag righteous na ang nakaupo sa puso, di ka na pwedeng lumaban. Basta ka na lang magpuri ng Panginoon at magpasalamat. Iiyak ka man dyan sa talagang bagsakan ka ng salita na hindi talaga maganda. Sasabihin ka, wala kang pinag-aralan, bastos ka, ganun na lang ba kung ano sinasabi. Binibintang sa'yo, nagnakaw ka. Ikaw ang nagsusumbong doon. Kaya nakulong si Pulano nagdahil sa'yo. Yung mga bintang na talagang hindi mo ginawa. Moral damage. Tayo kasi magkaroon ng moral damage pag tayo sinisiraan. Yung iba magdidimanda. Pero kapag nakatira na ang righteous sa ating puso, sa time na kinukutya tayo, kung binibintang na sa atin, lalabas sa ating labi. Praise the Lord. Thank you, Lord. Ikaw ay Diyos na omnipresent. Naririnig at nakikita mo kasi palagi kang nandito anytime and anywhere. And of course, you are omniscient. God, hindi ko pa naisabi. Isip ko pa ang gusto kong sasabihin, nalalaman na ng Diyos. Kaya, dahil nandito sa atin ang truth, at saka nakatira sa atin ang righteous, ang magagawa natin ay pagpapatawad. Lord, narinig mo lahat. At alam mo wala akong ginagawa. Ayun sa kanyang sinasabi. So, pinapatawad ko po siya, Panginoon. Kasi tungkulin po nating mga believers. Believers, the Word of God. John 20 verse 23, ang sabi ng Panginoon, ang lahat na nagkakasala ay patawarin ninyo. Ang hindi nyo pinapatawad, hindi talaga mapapatawad. So, we have the authority to release forgiveness. Kaya, para walang pundong masama dito, agad-agad natin siyang patawarin kahit hindi siya humihingi sa atin ng tawad. Yan ang isang tungkulin natin at isang sandata na ang dyablo hindi talaga makatama sa iyo kahit papaano ka pa niya pagbaril. Okay. Ang pangtatlo, sapatos. Pero sundalo tayo, hindi po tayo magamit ng ordinary pong sapatos. Ang atin namin, butas. Kasi ginagamit yan na ano ka ng palayan, yung mga taong magpunta sa bukirin para hindi sila matinik, hindi masugat ng bato, butas ang ginagamit. Natural na sapatos, kung natural na gubat, kung natural na kumbat or butas. Kay, yan ang proteksyon ng ating paa. Pero dito pala, sa spiritual warfare, ito palang kumbat, kung sapatos, is representing the Word of God. Na kailangan sa mga believers, mayroon tayong versikulo. Kaya nga, gina-require, read your Bible every day. Biblical yan. Joshua, chapter 1, verse 8. Basahin mo araw at gabi, at just meditate, then, believe it, apply, and share. Ang sabi ng Panginoon, whatsoever you touch
shall be blessed. At mag-success talaga ang buhay ng tao na laging mayroong sariwang salita ng Panginoon. At kung darating man ang panahon na mayroon ngang mangutya sa iyo, manginsulto sa iyo tungkol nga sa salita, kung sa labanan kaya mo siyang sipain, hindi ka masasaktan dahil mayroon kang butas. Kung mayroon kang sapatos na makapal. So yun, na ang application yan sa spiritual, pag marami kang bersikulong pondo, hindi ka matatakot. Hindi ka mapahiya. Katulad yung ako mismo minsan nangyari. At sabi ko, sana mga kabataan, pag nag-party-party tayo, huwag na nating gawin yung dati nating ginagawa na kasabay talaga yung mga inuman, nag-uusap tungkol sa problema, beer ang nakatayo or yung mga liquor, o sakali naman nag-uusap ng may mga plano, yun, mayroon pa rin mga inuman. Dahil nga, isa din ako sa counselor, sa mga grupo, sinasabi ko, noon, ganyan natin ginagawa, pero ngayon kay nagsasamba na tayo sa Diyos na buhay, huwag na po nating isali o isama yung mga inuman pag tayo po'y nag-uusap ng problema or nagpaplano po ano ang dapat gawin sa future. Sumagot yung isa, pastora, si Jesus nga gumagawa ng bino. Bakit pinagbawal mo pa? Hindi naman kami maglasing. At nagsabi pa talaga, nakalagay nga din sa Bible, huwag ka uminom tubig lang lahat, kailangan ding may bino. Okay. So doon ako pumasok, tama ka. Si Jesus kasi that time, imbitado sa kasal yung mga disciple. And of course, sumama si Jesus. At hindi pa yun nangyayari. Alam na ni Jesus na sa kasalan na yan, sa party na kasalan na yan, party kasi ng kasal, kasal. Dating talaga na mauubos yung kanilang bino. Kasi Diyos siya ay alam niya. Dumating sa punto na ubos na. Sabi yung nanay pa niya, anak, naubos yung kanilang bino. Pinautos ni Jesus na yung mga banga, punuin ng tubig. So punong-puno na. Sa madaling sabi, ipinag-pray ni Jesus. Pagkatapos, pinatikman sa mga disciple. Sabi niya, aba, bino na. Kasi sila, ubos na ang bino. Marami pang bisita, hindi nakainom. At saka nakulangan pa sila. Bigla, di-offer doon sa mga disciple. Kasi kaibigan na nila. Mayroon pa kung bino po dito. O sige, medyo nakainom na ng kunti. Serve sila ng serve. Naku, nakapagsabi agad yung isa. Talagang ating ginagawa. Pag bunggahan pa ng first serving sa atin pong mga pagkain o bino, yung napaka-special na bino ang ibigay. Pag medyo lasing-lasing na, bigyan na lang yung mga barat na inumin. Bakit kayo iba? Kanina, ibang lasa. Ngayon, napakasarap kaysa binibigay kanina. So, ibig sabihin, talagang pure at tunay na bino ang nagawa ni Jesus mula sa tubig. At isa yon, paraan para mismo ang mga disciple makakaalam sino ba talaga ang master nila. Sila mismo ang nagkuha ng tubig at ginawa ng bino at giserve doon sa party at ang mga tao ay naka-appreciate. So ang tanong ko sa tao na nagsagot sa akin, gumagawa ng bino. Ginawa yun ni Lord, may purpose. Ang tanong, yung nandyan na ang bino, uminom ba ang disciple? Nag-inom ba si Jesus? Palagay natin pwede sigurong nag-inom, nagtikim siguro silang lahat. Pero nagtikim lang. Hindi sila naglasing. Okay. Dinagdag ko. At saka yung sinasabi mo, Brad, sinasabi sa Bible ang sabi mo, huwag na lang palaging inom ng tubig, kundi uminom ng kunting bino. Tama yon. Pero, dugtungan mo pa pagbasa, may purpose. Kung lagi naman lang ang tiyan mo nagsapti, parang uncondition talaga yung sikmura mo, uminom ka ng bino for the purpose para mainitan ang tiyan or makatug-ab ka ba, makagrup ka, ganun, at saka makadagdag din ng medyo pang patunaw, may purpose ka nga kung bakit tayo uminom ng bino.
Ang tanong naman kasi, kahit believer na, lalo na pag may party, nag-birthday, ganun, nagkasal, or mga anniversary, may bino. Tapos, ang usapan, main conversation na. Magyayabang na, tapos inuukat na yung mga salita bang makapaprubok, at saka medyo may mga konting discussion na nagkainitan na ng salita dahil sa bino. So, ang bino, hindi pinagbawal, kaya sabi sa Bible, pero gamitin mo sa tamang paraan. Okay, hindi po yan ang ating pong tema. Dito po sa tinatawag na weapons of God para po sa ating pakipaglaban ng kaaway. Okay. Pag tayo po ay mayroong sapatos, mayroong kumbat, mayroong butas, hindi po tayo matakot. Pag mayroon po silang sinasabi tungkol po sa salita na hindi tama sa pag-apply at kulang ang explanation, you can explain. Maipaliwanag mo. So siya ay nag-una nagsalita tungkol sa salita ng Diyos, yung sapatos, nadagdagan. So, nakapagturo ka, nakapangaral ka tungkol sa salita. Kasi pala, kapag may sapatos ka, kahit saan ka magpunta, komportable ang lakad mo, hindi ka matatakot sa mga tinik, mga bato, hindi ka matatakot masugat. So in the spirit, hindi tayo agad-agad manahimik lang pag iniinsulto ang salita ng Diyos. Pero kapag ikaw talagang iniinsulto, magpakumbaba tayo. Pero bawal din sa atin na makipag-debate tayo. Kung siya po ay mayroon ng doktrina at makipag-debate sa'yo, mag-usap kayo ng mabuti. Brad or sis, yun bang tanong mo ay talagang nagaling sa puso? Talagang gusto mong makaalampad, dagdag? Pag sabi siya oo, okay, pagsabihan mo. Ipangaral mo yung nalalaman mo. Base the Bible at pinamuhay mo na. Ibig sabihin, nakita mo na ang sapatos mo ay maganda at intact talaga. Hindi maluwang, hindi naman din. Mas, pag naglakad ka, magandang tingnan. Bagay sa'yo ang sapatos. Na ibig sabihin na ang salita mo talagang ginagamit mo sa tama. Katulad po, yung isang narinig ko lang ito ba na talagang nangyayari tapos gitestify. Isa din siyang Kristiyanon, mayroon siyang bersikulo. Pero lulubog lilitaw ang kanyang pagsimba. At mayroon din na sinasabi, kasi doon sa Bukiring Banda, mga squatters, yung talagang sa basta mataas na bundok ka nakatira. Maraming mga iba-ibang ibon doon. Mayroon daw doon, tinatawag nila na aswang, kikik, or witchcraft. Tapos nagkasalubong daw yung lasing at nagsabi na daw yung witchcraft, wek, wek, wek. Narinig daw ng isang lasing, hoy, aswang, huwag mo akong takutin. Di mo ba alam na nandito sa akin ang Panginoon? Sinasabi niya sa Genesis 1:1, the Lord is my shepherd. Nagulang na tao kasi nagsabi yung witchcraft, pataka man lang ka, pre. Yung sinabi mo, Salmo 23:1, sabi ng lasinggo, ay taong nalasing, bakit alam mo, pre? Hindi mo ba alam na pag may birthday, iniimbita rin ako, magpunta ako doon, nakikinig din ako kasi mayroon kayong mga bersikulo. Ang ibig sabihin, ang masasamang tao, nagsisimba rin. Mayroon din silang bersikulo. Kaya lang, kung sa sapatos pa, baliktad. Or kaya, luwang. Or kaya sobrang sikip. Kaya ang lakad hindi tama. Ang kanyang katwiran or sinasabi against the witchcraft, ginagamitan niya salita ng Panginoon, tinatawanan siya ng witchcraft. Kasi alam niya yung sinasabi ng lasing, hindi tama. Pero may salita siya. Kaya nga po, sana hindi tayo lasing. O lasinggo na tao. Pag linggo, nagsimba, pag ibang araw, naglalasing. Masama yan, Brad. Sis, masama yan. Makakasira ng katawan. Kaya, kailangang intact ang ating salita. Hindi tayo lasinggo, hindi rin medyo mabuti pa yung aswang
kay alam pa niyang bersikulo. Ikaw, Christian, pero naglalasing palagi, nakakalimutan mo ang totoong bersikulo. Siyang taong totoo, believers, at kasyang-kasya ang sapatos, ibig sabihin, mayroon na po siyang mga bersikulo. Yun po ang pang-tatlo. Okay, punta po tayo sa pang-apat. Ang sabi naman po sa pang-apat, ay isa pong panangga sa Bisaya, taming. Okay. Example po, doon na tayo sa gira. Example lang po ito. Ito po ay isang taming. Pag ang kaaway ko dyan, sasaksakin na niya ako, ito ang itaming ko, i-covered ko. I-cover ako ng ganun, pa. Tapos pag nakatay, yell, kon panangga. Sa loob pala nito, mayroong ito dito, bakal ito ha. Tapos sa loob, mayroong pom na basang-basa ng tubig na nakalagay. Kaya pag gipana ito, yung pana nga nag-apoy-apoy, pag ganun siya dito, kung makadiretso man siya dito sa loob, na patay ang apoy dahil basa sa loob. Na ibig sabihin, pag ang dyablo umaatake sa atin, malamig palagi ang ating sitwasyon. Hindi tayo aburido, hindi tayo basta-basta, hindi tayo na high temper. Kaya, pag pana niya, pag dipinsa mo, napatay agad yung kanyang pana nga nagbigay sa iyo ng galit, magbigay sa iyo ng provoking, nagbigay sa iyo ng paghihiganti. Kung ano na lang mong gawin, hindi siya makautos sa atin dahil mayroon tayong depensa na pagtuo, pananampalataya, paniniwala sa salita ng Diyos. Kaya, ulitin ko, nakabakos na tayo ng katotohanan. Ang ating dibdib may kabiring na righteousness at mayroon na tayong salita na ipanglaban sa kanyang sinasabi. Ano ang salita nating ipanglaban? Dahil marami kang salita. Pag marami siyang sinasabi, patient, humble, silent, kung magsagot man, gentleness, then, confess to the Lord, Lord, kilala mo ako. Pinapatawad ko siya. Then, ang kagamitan ng helmet ay sa ulo. Ang liit kasi nitong helmet. Helmet of salvation ang gina-require. Pag sa natural, sa nagbiyahe, kailangan talaga sa mga driver ang helmet. No? Kasi pag ang helmet talaga matakpan ang muka, at saka mayroon pang mga salamin na ginagawa o ginagamit, no? Ito, pang ganun, no? Isuksok ng ganun. So, ganun na. Kita na ito, Pang. Pag naka-helmet ka, kung sakaling mayroong ligaw na bato or matumba ka, safety ang ulo mo. Yun sa natural. Okay, mainit masyado. Kaya, dito pala sa ating spiritual, helmet sa ulo, ang laman ng ulo natin ay utak. Tapos itong utak, nakatira dyan sa utak si kalag. Kung naalala ninyo, may 4 na aspito paano mahalin ng Diyos. Isa na doon, love your God with all your soul, with all your mind, heart, strength. Okay. Ito si kalag, nasa utak. Ang trabaho ni kalag is to remind. Palagi siya nagpa-remind. Kaya, pag ano man ang ating nasalubong habang tayo'y nasa paglalakad, kasi ginagamit lang ang helmet pag lumalabas tayo, alangan namang mag-helmet ka sa bahay, mag-helmet ka matutulog. So, helmet is used for travel. At ginagamit talaga yan sa single motor. O kahit mag-bike ka. Okay. Ang application pala sa helmet, na kahit man anong mangyayari sa ating paligid,
O kaya, andyan na tayo sa discouragement ng lupaypay na tayo. Kasi darating minsan sa atin na manghina na ang ating faith. Medyo nababawasan na. Sometimes, mayroon tayong pinag-pray, hindi nakarating. Magsabi na tayo, ano ba ito? Talaga bang may Lord? Talaga bang may Diyos na nakarinig sa akin? May doubt na. But, ang utak ay magpa-remind, you are saved. Saved ka na lita. Tapos mo tinanggap si Jesus, nagpabautismo ka, at nabaptize ka sa Holy Spirit, at nagpagamit ka na sa simbahan, nagbabasa ka na, nagpray ka na palagi. Lagay mo sa isip. Helmet is representing of otak, ulo, na talagang we are saved kahit papaano. Kung sakali mang nagkamali, remember, there is a word. If you confess your sin, He is faithful to forgive us. 1 John 1:9. Oh, Lord, ako'y nagkakasala at hiningi naman ko ng tawad sa iyo. Alam kong pinatawad mo na ako. Dahil hindi ko sinasadya yung mga kasalanan nangyari. Kasi may mga kasalanan pong hindi sinasadya. Tayo pong mga believers, magkakamali minsan. At pag nakita natin tayo nagkakamali, just repent. At huwag mo nang gamitin o huwag mo nang gawin uli yung mga dahilan ng iyong pagkakasala. At you are forgiven. Nakalagay din sa utak, ako'y forgiven. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y taga heavenly citizen. Ako'y pamilya ng Diyos. Kaya kahit ano pang sabihin ng sanlibutan, na ako walay grado, na ako ganito, na ako ganyan, I don't care because I have Jesus in my hips. And Jesus is sitting in my heart. I am righteous. Ano pa? Marami akong salita na nalalaman dahil nagabasa ka palagi. Kaya believers, lalo na yung mga baguhan, huwag po tayong umasa lang sa makinig ka lang ng Sunday School, malate ka pa, ano makukuha mo dyan? Wali, naaantok ka, umuwi ka na hindi mo nakuha ang lahat, yung mga preaching. Makinig sa Sunday School, makinig sa wali, sa mission na nagtuturo sa salita ng Diyos, makinig tayo at magbasa talaga ng salita ng Panginoon. Kasi mas marami kang malalaman habang ikay nagbabasa personal. Dagdagan pa, na nakikinig ka, makinig ka sa mga radio broadcast, ganito, YouTube, mga TV, mga Bible study, home Bible study sa ating pong mga pastors, ating pong mga ministers, mga missionaries. Pag tayo po'y nakikinig, marami po tayong salita. At ang salita na yan, isusok natin palagi. Dala-dala natin palagi. Isapatos natin. At ikalo natin. Ilagay talaga sa utak. Ang daming bersikulo na hindi. Pag sabi pa niya dito, ang espada, ang yan ang panglaban ng kaaway. Bagsak! Isang saksak lang. Pero hindi natural. Espada is against the word of God. Di ba sinasabi doon sa Ginoo, sama sa espada nga duhay sulab, nga musulod sa kinauyukan sa imong mga lutahan, nga mo'y musunog o muot-ot sa tanang nagalublob nga dili maayong espiritu. Kaya, bit-bita ang espada nga duhay sulab, nga mawampulong sa Ginoo. Pag-isa sa imong kamot in Jesus' name. Ang kapangyarihan mula sa Diyos lulukob sa iyo, lalo na kung nasuksok mo ang kumplitong sandata ng Panginoon. Sa inyo ng mga patutuo, sa talagang napakabuti ng Diyos, pag siya ang ating pinapaupo sa puso, at lagi nating nandito sa ating baywang, at nasuksok palagi, andyan ang salita, at anong mangyayari, huwag kang magulat, huwag kang matakot, huwag kang manervyos, manahimik ka, peace of mind be with us. At nandito ang salita ng Diyos sa ating utak. At puso, mag-ano man sila, magsama-sama man yan si brain at saka si heart. Pag sinasabi na ng brain, kalag, isabi mo na, huwag mag-alala, kay maraming salita, ang salita ng Diyos. So sabi naman ni heart, na matuwid, righteous. Yes, Solita, don't worry. Kasi ito ang bahay bahay ito sa Tryon. Bahay ito sa truth.
Bahay ito sa righteousness. Bahay ito sa sapatos, Word of God. Bahay rin ito sa helmet of salvation. So, yun po ang pang-5. The swords of God, which is the Holy Spirit. Pag lagi mo yung pinapaalala, lalo na pagising mo sa umaga, good morning, my Lord, my Savior. The God Almighty, whose I am served. Thank you so much. Wear me a complete uniform. Para, pag nasa loob ka lang ng bahay, walang sigawan mangyari. Hindi ka sisigaw ng anak mo, hindi ka sisigaw doon sa mga kasamahan mo, sa mga katulong mo. Bakit ka pa sisigaw? Ang sisigaw, yun lamang nagagalit. At alam mo ba, pag ikaw nagagalit, hindi ka makapag-pray. Hindi mo, pag ikaw nagalit sa tao, hindi mo siya kinakausap. Ayun. Pag hindi ka nag-pray, ibig sabihin galit ka sa Diyos. Danger yan, kapatid. So, muli, akin pong pinapasalamatan ang aking pong mga viewers. By the way, Sunday service ito, pinapasa ko, pinarating ko sa akin pong mga viewers. Salamat po muli, si Mami Litz, nakapagbigay na naman ng pangangaral tungkol po sa different weapons of God na kailangan nating i-prepare because we are always humaharap tayo ng gira. So muli, sa pagbabalik ni Mami Let's,